Ano daw? Duterte Bill? Dami yung alam dyan. Ano? Duterte Bill. Sabi ng palasyo, wala kaming kinalaman dyan. Bahala ka dyan. Total naman, ang trabaho ng mga mambabatas, ang trabaho ng mga senador, gumawa ng mga batas, bahala kayo dyan. No? Malabo ho ito Pagpapasikat na lang ho ito, mga kababayan. Sabi ni Sir Antonio de la Rosa, EDSA 3 is around the corner. Kapag ka ho talagang hindi natuloy ang impeachment na yan. Ito ho, pagpapasikat na lang to, mga bossing. Pala shrugs off, I miss Duterte Bill. Ito pong Duterte Bill na isusulong nila, pagpapasikat na lang ho. Bakit to, mga kababayan? Ang layunin, mga bossing, ng Duterte Bill ho nila is, wag basta-basta isusuko o wag basta isuko o wag isuko ang mamamayang Pilipino, no? Kapag ka yung kunyari wanted sa Estados Unidos, wanted dito at humihingi humihingi ang Estados Unidos na ibiyahe si Kibuloy, etc. sa ibang bansa. Malabo po yan, mga kababayan. May mga treaty, may mga pag-uusap, may mga napagkasunduan po, mga boss, chief, amo, sir, ang iba't ibang bansa. No? Para maisulong nila itong mga ganito, mga bossing. Si Amy Marcos, ewan ko tingin ko isa din to sa tumatanaw ng utang na loob sa Duterte family. Bakit to? Nakita ko may litrato sila nung anak at yung tatay nung sabit di sa Pogo kasama si Inday Sara Duterte. Tingin ko kaya hindi makabitaw-bitaw ito sa mga Duterte, mga bossing. Baka si Amy Marcos ganito nga, ganyan, no? Alam niyo naman po ang vice-presidente natin. Kaya ito nandoon sa kampo ni vice-presidente na wag ma-impeach. Baka mamaya habang nagsasalita o habang nasa gitna ang vice-presidente nagpapaliwanag at nainis, nabwisit, nagalit. Kayong mga senador kayo, nililitis nyo ako. Alam ko naman din ang mga baho ninyo. Baka gumanon. Yun din nga po ang naiisip ko doon sa 18 senador. Baka may mga tinatago. No? Baka ayaw ibuko ni Inday Sara Duterte. Malaki ang takot niyan. Baka sa hearing magtuturo, sabi ni Sir Ferdinand Longgalong. Basahin ho natin Metro Manila, Philippines, Malacanang has distanced itself from a bill filed by Senator Amy Marcos seeking to bar the transfer of Filipinos to foreign entities. Malabo yan. Bakit to? Kailangan dumaan pa sa korte, kailangan mag-court order pa. Bumalabso yan. Pag ikaw ay wanted na, kung ikaw ay naakusahan o merong reklamo sa iyo, pumatay ka sa ibang bansa, pumatay ka sa Estados Unidos at wanted ka na sa Estados Unidos at may treaty ang dalawang bansa, may kasunduan ng dalawang bansa. Tapos sasabihin mo, sandali, i-hearing muna namin dun sa korte namin. Kailangan maglabas muna ng court order. Wala akong pupuntahan ito, mga kababayan. Pagpapasikat na lang po ito sa mga DDS. Ano po? At ako ho ay naniniwala na ito po, mga kababayan, yung Duterte Bill na sinasabi ni Amy Marcos, kumbaga, extension na lang po, no, ng kampanya nila. Nakikita nyo ho, mga bossing, labas-labas sila ng bansa. Unti-unti na pong ginagapang yung mga kababayan natin sa ibang bansa para magpaliwanag siguro. Eto, kaya hindi dapat ma-impeach si Inday Sara Duterte. Tapos sasabihin nila kung ano yung dahilan nila doon. No? Alam niyo naman po ang mga DDS, madali pong mauto yung mga yan. Uto-uto yung mga yan. Sabihin mo lang, ganito, kaya pinupolitika nila kami. Yun lang. Okay na ho sa mga yun. Sa mga DDS ho yun, mga kababayan. Ito ho, naniniwala ako, parte ho ito ng pangangampanya dahil nga po ang gusto nila ay tumakbo sila, presidente at vice-presidente para sa 2028 ang Duterte Sara at Amy Marcos.
Duterte bill kasi i-save sila. Malabo ho din nilang ma-save yun ang dating Pangulo. Bakit to? Nandiyan na yan. No? Hindi na hahayaan mga bossing ng mga hindi na po hahayaan ng ICC na maiuwi pa yan. Tapos hindi naman tayo kasali sa ICC. Hindi naman tayo konektado. Wala naman tayo connection sa ICC. Bakit namin ipagkakatiwala na dyan sa Pilipinas ikulong si Duterte kung hindi naman kayo konektado sa amin? Di ba? Iyakan ang mga DDS. Sabi ng Malacanang, no, sa pamamagitan po ni Atty. Claire Castro, trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan sa kauunlad ng bansa, no, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po sa kanila. Ito, halatang halata mo no? Para pan Duterte family lang ho ito, mga bossing. Tuloy. The bill seeks to prohibit what Marcos described as or the extraordinary rendition. Naku, si Buloyski na din ito. Si Buloyski na din ito. Siguro ho, mga kababayan, kumakatok na ang Estados Unidos, no? Hoy! Ang tagal nyo ng hawak! Si Buloyski! Ibigay nyo na sa amin yan. Siguro may pagkatok na, kaya eto, naghahanda na sila. No? Si Buloyski wanted ho, mga kababayan, yung pastor po ng mga DDS. Yung mga DDS, kinalimutan na. Yung mga DDS na mga Katoliko, naku po, kinalimutan na nga yan ang Diyos natin. Kinalimutan na nga po ang Diyos Para lang kay dating Pangulong Duterte, minura ang Diyos, minura ang Panginoon. Exempted yan. Bakit? Si Duterte yan. Tapos simba sa Sunday, no? Magdadasal. Sana po ganito, ganyan, ganyan. Na-traffic ang dating Pangulo. Sino ba yung nagkokos ng traffic na yan? Dumating po ang Pope, no? Sabi daw ko ni Duterte, gusto kong kausapin yung Pope PI ka, umuwi ka na. Kaya po, ang ipinalit ho nila, mga kababayan, na Pope nila, syempre si Buloyski. Di ba? Si Buloyski ho, mga kababayan, din, wanted pa din ho, Wanted pa din ho si Buloyski doon po sa Estados Unidos. Yan po ang masaklap na kinakaharap ni Buloyski. Kung sakali man po na mapauwi, kung sakali man po mapawalang sala, kung lang, magalit kayo sa akin, sasabihin nyo, imposibleng mapawalang sala. Kung sakali pong mapawalang sala si Buloyski, mga kababayan, kakatukin na yan ng US. It's our turn na. Dadali na namin si Kubuloy kasi wanted sa FBI si Buloyski. Di ba? Naku, talaga mag-uwian na tayo. Ayan, nagpadala pa ng super sticker itong si Ray Pinyoko. Maingay ho yan sa namin. Doon sa group chat namin. Sobra ho, mga kababayan. Sabihin, basta ayoko na lang ikwento. Para pong kapag ka si Rocky ang pinag-uusapan,